Atin pong pag-aralan ngayon ang tunay na pangalan ng Panginoong Diyos Ama sa Hebreo at hindi sa Grego. Our topic today, the true name of God in Hebrew, not in Greek. Disclaimer muna po tayo ngayon dun sa mga ayaw ng aralin patungkol sa pangalan ng Diyos. May laya po kayo na skip na lang yung mga cellphone to go to favorite channel what you have. Sa atin pong mga tagapakinig, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos Ama at ng Panginoong Mesaya. Atin pong balik tanaw sa ating huling topic about the completed the creation of God in 7 days. Just read in chapter 2 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. At nayari ang mga langit at lupa at ang lahat ng natatanaw doon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw. Sa madlang gawa niyang ginawa. At pinaspasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagat siya ay pinapahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Noong ikapitong araw, nagpahinga na po ang Diyos kanyang mga gawa. Yun po yung kakumpletuhan ng kanyang 7 days creation of works. Ngayon, talakayin na po natin ang bago nating topic na ang tunay na pangalan ng Diyos sa Hebreo ayon sa Biblia. Meron po tayong mababasa sa Kawikaan na ang sinasabi ay ganito po ang mababasa sa 30 at 4 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Dito po, nakikita na mayroong katanungan na ano ang pangalan ng lumikha at ng kanyang anak kung iyong nalalaman. Even the people of God cannot know the name of God. Just can read in 52 verse 6 of the book of Isaiah. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalas-taas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalta. Narito, ako nga. Dito po sa talata, sinasabi ng Panginoong Diyos, makikilala siya ng kanyang bayan. Ibig sabihin, hindi po siya kilala
o hindi kilala yung kanyang pangalan. Kaya ang Diyos na nagsalita sa araw na yun, siya nagsasalita ay makikilala ng kanyang bayan. Meron bang totoong pangalan ang Diyos? Basahin po natin sa Hebreo sa 3 at 15 sa Exodo. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni YHWH ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Ibig sabihin dito, nang sabihin ni Moses kung ano ang sasabihin niya dahil sinugo siya ng Ama, ano ang sasabihin niyang pangalan? Una, sinabi niya, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Pangalawa niyang sinabi na sinugo ako sa inyo ni YHWH. Na yung YHWH na yan, representative ng 4 tetragrammaton. Na kung basahin ng mga Hebreo, Yad, He, Waw, He. Ngayon, ang tanging problema dito sa pangalan ng Diyos na 4 na letra, paano nila bibigkasin? How to pronounce the 4 letters of the name of God. Yan po ang ating ipagpapatuloy sa susunod na aralin natin. Huwag po kayong liliban dahil ito ay duktong-duktong na aralin para malaman natin ang totoong pangalan ng Diyos at ang totoong pag-pronounce ng kanyang pangalan. Sana po manatili ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos Ama at ng Panginoong Mesaya. Hanggang sa muli po.